Ilang araw mula nang matapos ang All-Star Weekend, nagkaroon nga po si Kevin Durant ng pagkakataon na linawin sa media ang mga nagsilabasang rumors patungkol sa kanya, lalo na ang posibleng pagbabalik sa Golden State. Ayon nga sa naging pahayag nito sa ESPN, marami nga siyang naririnig na rason bakit hindi siya pumayag na bumalik dito. Una ay ang mga pambabatikos ng mga fans at ang kanyang initan kay Draymond Green. Pero nilinaw niya nga ito na wala nga pong katotohanan ang mga pinagsasasabi nila. Dahil ang tunay na rason dahil ayaw niyang ma-trade sa kalagitnaan ng season. Gusto pa rin naman nga po niyang manatili sa Phoenix Suns at makita ang resulta ng team. Ibig sabihin, may pag-asa pa rin ang Warriors na makuha si Durant na hindi pa rin sinasarado ang posibilidad na pagbabalik niya. Ang problema, as of now, wala silang natitirang asset at cap space kung sakaling kunin nila ito. Yes mga idol, hindi sapat ang hawak nila ngayon ng mga players para ipalit sa dating superstar. Kaya kahit gustuhin man ng mga fans, wala na rin naman ngang kakayahan ng front office na makipag-agawan kay KD kapag naging available na ito. Sa laki nga po ng sweldo nito, lalo ni na Curry, Butler, Green at maging si Kuminga, hindi na nga kakayanin pa nilang ng napakalaking sweldo ni Durant dahil magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanilang prangkisa. Samantala, bago pa magpatuloy ang mga laro ng Lakers sa regular season laban sa Charlotte Hornets bukas, inanunsyo nila na makakapaglaro na rin naman dito sina Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith at maging si Jackson Hayes. Nakasama na rin naman si LeBron James sa practice at nakalista bilang questionable, habang ang kanilang bagong star player na si Luka Doncic fully recovered na nga po sa kanyang injury, kaya inaasahan tatanggalin na ni Coach JJ Redick ang minute restriction nito. Ibig sabihin, sa unang pagkakataon simula nang ma-injury siya, makakapaglaro na ito ng full game lalo sa fourth quarter. As of now, si Max Kleber na rin naman ngang natitirang out sa kanilang lineup at lahat available sa second half ng season, which is magandang sinyales lalo pat naniniwala si Coach Redick na kapag healthy ang team, magkakaroon sila ng mas malaking tsansang talunin at sabayan ng Denver Nuggets na kakalabanin nila sa February 23. Ito ang unang beses na makakabangga ng Lakers ang Nuggets ng kompleto ang kanilang lineup. Kaya ito ang pagkakataon nilang mabawian ng Denver Nuggets, lalo si Nikola Jokic. Sa kabilang banda, maayos pa rin naman ang kalagayan ngayon ng Memphis Grizzlies kahit man natalo sila last game kontra sa Clippers sa pagkakaroon ng record 36 wins, 18 losses bilang number 2 sa West. Ibig sabihin, kapag napanatili nila ang pwesto, hindi malabong magkaroon ng home court advantage sa playoffs. Pero anuman ngang ganda ang performance ngayon ng team, may ilang mga problema pa ring hinaharap. Kagaya ng kalalabas pa lang na balita na posibleng ang tanggalin ng Memphis si Morant sa off-season. Ayon sa isang executive, meron nga pong nagsabi sa kanya kailangan nga daw pansinin ng mga fans si Ja Morant sa darating na summer dahil malaki ang posibilidad na gawing available ito as soon as possible matapos ang kanyang kampanya. Kaya dahil sa simpleng balita, trending agad ang trade ni Ja Morant kung saan meron 3 teams ang maaring makipag-agawan sa serbisyo nito kagaya ng Miami Heat, Houston Rockets at ang Orlando Magic.